Long distance relationship. Napakahirap, di ba? Kasi ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang isang napakagandang pamilya o di kaya ay nasisira ang isang relasyon. Paano nga ba ito malalabanan o maiiwasan? Kakayanin kaya natin ito? Sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ay dito ay pinatunayan ng dalawang nagmamahalan na dihadlang ang kanilang pagkakalayo upang maging matatag at matibay ang kanilang relasyon. Pero bago yan, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel ay pakipindot lang po ang subscribe button ng aking channel at idamay na rin ang notification bell upang ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video at story upload. Huwag din kalimutang like at share kung ito ay nagustuhan nyo. Marami pong salamat! Ang kwentong ibabahagi namin sa inyo ay katang-isip lamang ng aming writer. Anumang pagkakahalin tulad nito sa pangalan, buok o pangyayari sa totoong buhay ay di po sinasadya. Ang layunin lang po namin ay magbigay ng aral at inspirasyon sa lahat ng manonood at mambabasa. Marami pong salamat! Sa hirap ng buhay ay talagang napakahirap kumita ng pera para pantustos sa ating mga pangangailangan. Ito ngayon ang dinaranas ng dalagang si Veronica. Siya ay isang government employee sa isang lugar sa Kamaynilaan. At sa trabaho ring ito ay kasama niya ang matagal na niyang kasintahan na si Brent na isa ring normal na empleyado na sumasahod ng minimum rate. Dahil sa hirap ng buhay sa Kamaynilaan ay di halos magkasya ang kanilang sahod upang pangtustos sa kanilang mga gastusin sa pang-araw-araw. Kaya kahit anong gawin ng magkasintahan ay di sila makapag-ipon ng kanilang gagamitin para sa kanilang pagpapakasal. At dahil sa kakulangan ng sinasahod ni Veronica ay nag-apply ito ng isa pang trabaho na makadagdag sa kanyang kita. Kumuha siya ng isang part-time job upang makatustos sa kanyang pangangailangan. Isa rin kasi sa pinagkakagastusan niya ay ang pagtulong sa kanyang mga magulang sa probinsya. Kaya kailangan niyang magdoble kayod upang makapagpadala ng pera sa kanyang mga magulang. At dahil sa kulang talaga ang kinikita ni Veronica kahit magdoble kayod siya, ay naisipan ng dalaga na tanggapin na ang matagal nang ino-offer na trabaho ni James sa ibang bansa. Kaya napagdesisyonan ng dalaga na kausapin na ang kasintahang si Brent upang ipaalam sa binata ang kanyang plano. Labag man sa kalooban ni Brent na payagan ng kasintahan ay walang nagawa ito dahil nangako naman ng kanyang kasintahan na si Veronica na dito sisira sa kanilang sumpaan na magsasama sa habang buhay. Nagtiwala na lang ang binatang si Brent sa lahat ng pangako ng kanyang kasintahang si Veronica. Kaya nang matapos lahat ng dokumento sa pag-alis ni Veronica ay luha at pangungulila ang naramdaman ng binatang si Brent. At di nagtagal ay nakaalis na nga ang dalagang si Veronica at sa isang lugar ng Saudi Arabia siya napadpad. At pagdating ni Veronica sa embahada ng Saudi Arabia ay sinalubong siya ng kanyang kaklase na si James at tuwang-tuwa ang lalaki sa kanilang muling pagkikita. At sa pagkakataong yun ay di makapaniwala si Veronica na nandun na siya sa lugar na kung saan ay ni minsan ay di niya pinangarap na marating. Pero nang dahil sa kanyang pangangailangan ay kailangan niyang lumayo alang-alang sa kanyang mga mahal sa buhay. Agad na dumiretso ang dalawa sa kanilang company lodge na kung saan ay doon din nakatira ang binatang si James. Walang humpay ang pasasalamat ng dalagang si Veronica sa kanyang dating kaklase sapagkat nang dahil sa lalaki ay nabigyan siya ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Mga ilang araw pa ang lumipas at nagsimula na nga ang pagtatrabaho ng dalagang si Veronica at sa tulong ng dating kaklase na si James ay madali niyang nakabisado ang kanyang trabaho. Sa kabilang banda naman ay sobra na ang pangungulila ni Brent sa kasintahang si Veronica kaya panay ang tawag nito sa babae ngunit wala itong mga reply o sagot sa kanyang mga tawag. Samantalang si Veronica naman ay unti-unti nang nasasanay sa kanyang trabaho at nakalimutan na nito ang magparamdam sa kasintahan na sobrang nag-aalala sa kanya. Hanggang sa isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang mga magulang na nagkasakit daw ang lalaki at isinugod ito sa ospital. Dahil ilang araw na daw na di kumakain dahil sa pag-aalala sa kanya. Dahil sa sobrang pag-alala at awa sa kasintahang si Brent ay agad tinawagan ni Veronica ang lalaki. At nang marinig ni Brent ang boses niya ay nabuhayan ito ng loob at sinabihan niya ang kasintahan na kung mawawala rin ito sa kanyang buhay ay mas magandang mawala na rin siya sa mundo.
Dahil sa awa sa lalaki ay humingi ng tawad si Veronica at sinabihan niya ang kasintahan na naging busy lang ito sa kanyang bagong trabaho kaya di ito nakapagpaparamdam. Pero nangako naman ng dalagang si Veronica na okay lang siya kung nasaan siya ngayon. Lumipas pa ang mga ilang araw at tuluyan nang nakarecover si Brent. At dahil sa panay ang tawag ng kasintahang si Veronica ay mabilis ang naging recovery nito kaya nakalabas na ito ng ospital. At nang malaman ni Veronica na okay na ang kasintahan ay bumalik na siya ulit sa trabaho at nagsimula na nitong kabisaduhin ang lahat ng patungkol sa iniatang sa kanyang responsibilidad. At dahil sa pagpupursigi na makaipon ng pera ay panay ang overtime ang ginawa ni Veronica. Di inaminta na ang pagod at puyat kasi ang nasa isip niya ay tama na ang minsang pangibang bansa niya. Ayaw na rin niyang kasing malayo sa kasintahang si Brent na labis niyang minamahal. Dahil sa nakitang pagpupursigi ni Veronica sa trabaho ay pinumot siya ng kanyang amo bilang supervisor sa kanyang pinapasukang kumpanya. At dito ay lalo siyang nawalan ng oras sa kanyang mga mahal sa buhay kasi nadagdagan lalo ang kanyang mga obligasyon at responsibilidad sa trabaho. Dahil sa pangyayaring iyon ay dito na naghinala ang kanyang kasintahan na baka mayroon ng kinalulukuhan na iba ang dalagang si Veronica. Kaya tinawagan ni Brent ang kasintahang si Veronica upang kumpirmahin ang hinala. Ngunit matigas ang tanggi ng babae na wala itong ginagawang masama. Walang nagawa si Brent kundi paniwalaan ng babae dahil mahal na mahal niya ang dalaga. At dahil hindi kumbensido ang binatang si Brent sa sinasabi ng kasintahan ay nagpatay mali siya na lang ito sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang kasintahang si Veronica. Lumipas pa mga araw at lalo pang tumindi ang away at hinala ni Brent sa kasintahan kasi pag tumatawag siya ay di na ito nasasagot ang kanyang tawag at kung minsan naman ay number busy pa ito. Kaya nakaisip ng isang pasya ang binatang si Brent. Naisip niya na puntahan ang kasintahan upang sorpresahin ito at makumpirma ang kanyang hinala. At makalipas ng ilang buwan na pag-ipon ng binatang si Brent ay nakapag-ipon siya ng pandagdag sa dating ipon niya upang magamit niya sa pangingibang bansa. At nang makumpleto niya ang halagang ninanais niya ay nagpatulong si Brent sa kanyang kaibigan na kasamahan niya sa trabaho na may koneksyon sa embahada ng Saudi Arabia upang mapabilis ang kanyang pag-alis. At sa kabutihang palad ay di siya nabigo. Mabilis na naproseso ang lahat ng kanyang mga kailangan. Mga ilang araw pa ang lumipas at mabilis na nakaalis si Brent papuntang Saudi Arabia at sa tulong ng kaibigan ay madali siyang nakahanap ng kanyang pansamantalang matutuluyan. Walang inaksayang panahon si Brent pagdating niya sa embahada ng Saudi Arabia ay agad niyang hinanap kung nasaan ang tinutuluyan ng kasintahang si Veronica. Kabado siya sa pwede niyang matuklasan pero alam niya na sugal lahat ang kanyang gagawin kaya minabuti niyang kumalma ng mga oras na iyon upang makapag-isip siya ng tama. At nang marating na ni Brent ang kumpanyang pinapasukan ni Veronica ay laking pagkabigla niya nang sabihin ng isa sa mga naging kasamahan ni Veronica na wala na doon ang babae pagkat natanggal ito ilang buwan na ang lumipas pagkat napag-initan daw ito ng kanyang mga dating kasamahan dahil sa bilis ng kanyang promosyon kaya sinabotahin nila ang kanyang trabaho. At dahil sa awa sa kasintahan ay agad niyang pinuntahan ang address na binigay nito sa kanya ng dati nitong kasamahan. At pagkarating niya roon ay nakita niya ang kasintahan na payat na ito at nakahawak ng lampaso at baka sa mukha nito ang puyat at pagod. Agad na niyakap ni Brent ang babae nang sila'y magkita at baka sa mukha ni Veronica ang labis na pagkabigla. Nang makita ang kasintahang si Brent, di siya makapaniwala na ang nasa harapan niya ay ang laking tinitibok ng kanyang puso. At sa pagkakataong iyon ay dito na ipinagtapat ni Veronica ang lahat na kaya pala di ito nasasagot ang tawag ng kasintahan dahil busy ito sa gawaing bahay at sobrang strikto ng kanyang mga naging amo. Dahil sa nalaman ay humingi din ng tawad si Brent sa kasintahan dahil sa maling duda at hinala nito sa kanya. At iyon ay nanawaan din ni Veronica kasi di niya masisisi ang lalaki kung bakit naging ganon ang reaksyon nito. Agad inayos ni Brent ang lahat ng dokumento sa tulong ng kakilala para maiuwi ang kasintahan sa Pilipinas. At laking pasasalamat ni Veronica pagkat doon niya napatunayan na lahat ay gagawin ng kanyang kasintahang si Brent para sa kanya. Ang pag-ibig ay sadyang mapangunawa at mahiwaga. Gaya nga ng kasabihan na ang pag-ibig ay gagawin lahat, masunod ka lamang. Ito ay nagpapahiwatig lamang na walang tatalo sa wagas na pag-ibig. At kahit sino o ano ka man ang humadlang ay walang tatalo dito. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Hanggang sa muli at di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button ng aking channel at idamay na rin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga upload.
Huwag din kalimutang i-like at i-share kung ito ay nagustuhan nyo. Marami pong salamat!